you okay? Tanong ni Kiefer na makarating na kami sa loob ng office niya. Bumuntong hininga naman na muna ako bago mo po sa sofa na sinundan naman ni Kiefer. Okay lang. Nakakainis lang dahil bakit galit na galit siya sa akin. You're not okay. Tinignan ko siya at pilit ng nitian. Okay lang. Ano ka ba? Tara na, magtrabaho na tayo. Ay, good morning po, sir. Ngingiti-ngiti kong sabi. Ngumiti naman siya pero hindi naman lang umabot sa mata niya mga yon. Okay lang po talaga ako, sir. Pero hindi man lang nagbago ang reaksyon ng mukha niya. Hindi mo naman ako kailangan Sir Sam. Kapag sa mga ganitong sitwasyon, girlfriend kita. Hinitian ko naman siya. Thank you. Nagitian lang kami sa isa't isa at nagtrabaho na. Pero sa bawat oras na lang na yun, ay nilang pumapasok sa isip ko. Nakakapag-focus pa naman ako. Hanggat sa pananalita lang siya, okay lang. At least matatanggap kung bawat masasakit yung salita. Hindi naman nakamamatay ang salita, kaya okay lang. Inalis ko na lang sa isip ko lahat iyon at tinuon ang sarili ko sa trabaho. Let's go? Saan? Kakain. Nakafocus ka naman na masyado dyan sa ginagawa mo Samantalang dati ikaw ang nag-aaya sa akin. Nalitian ko lang siya at sinirado ng folder na ginagawa ko at lumapit na sa kanya. Let's go? Aya ko sa kanya. Sabay kaming lumabas ng opisina at sabay ding nagpunta ng cafeteria. Taas na ako naglakad kahit alam kong sa amin sila nakatingin at hindi mapigilang hindi magbulungan. I like it. Baarteng sabi ni bakla na makalapit na kami. Don't mind them. Tukoy niya sa mga empleyadong pinagbubulungan kami. Hi sir. Sabay-sabay nilang bati na ginawaran niya naman ng ngiti. Grabe sir ha, baka masanay kami niyan. Lagi ka nakangiti. Biro pa ni Aldrin. Nilingon ko si Kiefer at nakangiti lang siya. Kinawalan niya yung staff dito at sumenya sa lumapit sa amin. Set D. Ani ang mabilis namang sinunod ang staff. Nako sir, kami na po magbabayad dun ha? Nahihiyang sabi ni Aldrin. My treat. Nagkatingin na naman yung tatlo at sabay-sabay na napailing sa sinabi ni Kiefer. Anong problema? Bakit? Takang tanong ko na rin. Samantha naman, kapag ikaw maintindihan pa nila pero kami? Sabay tingin niya sa dalawa at sa sarili niya. Empleyado lang kami. Alam mo namang boss natin si Sir Kiefer tapos porket kaibigan ka namin na gusto ni Sir aabusuhin na namin siya? No dear, gusto ko pantay-pantay tayo. Ano lang iisipin nila sa amin? Nasipsip kami? No way. Naiintindihan ko naman yung point nila. Iba nga naman ang iisipin nila. Kung sa bagay, kung ako rin siguro kayo nang iisipin. Kami na lang magbabayad ng 3 dun ha? Nilitian ko si Danica ang nagsalita, sunod yung 2. Pasensya na kayo. Hoy, ano ka ba? Okay lang. If liking Serm is a crime, I'm guilty. Nagkatawanan na lang kami sa sinabi ni bakla. Natigil lang dumating ang order namin. Tahimik naman kaming lahat na kumain. Magbabayad lang ako. Ani Aldrin na tumayo na. Samantha, would you mind if I ask you? Napatingin naman ako kay Danica sa sinabi niya. Parang nahihiya pa siya habang nakatingin kay Kiefer. Nahalata naman yun ni Kiefer. Go on. Saan niya? Tinignan ko siya nang nagtatanong. Ano na ang relasyon ninyo ni Sir? Uutal-utal pa niyang tanong habang pasulap-silap kay Kiefer. Nag-aalangan pa kung tama bang tinanong niya ako. Napatingin naman ako kay Kiefer at kumiti lang naman siya. She's my girlfriend. Siya na ang sumagot. Napatakip naman ang bibig si Leticia at si Danica gulat na gulat. Hindi pa sila agad nakapagsalita hanggang sa dumating si Aldrin. Totoo? Hindi pa rin makapaniwalang tanong ni Danica. Ay, anyari? Umalis lang ako, ganyan na kayo? Takang tanong ni bakla. Bakla! Pigil na tinin ni Danica habang pinanggigigilan pa niya ang braso ni bakla. Aray ko naman, te. Anyari ba? Di ako makarelate. Si Sir at si Samantha, sila na! Kinikilig niyang sabi habang pinapaypayan pa ang sarili gamit ng kamay niya. Hindi nga. Gulat na tanong ni Aldrin. Narinig naman naming natawa pa si Kiefer habang nakahawak sa labi niya at nakayuko. Tinignan niya si bakla at tumango naman siya. Oh my God! Oh my God! Pinaypayan na rin ni Aldrin ang sarili niya. Hihimatayin yata ako. Kunwari naman siyang matutumba na pero natawa na lang ako. Ay, hindi ako sasaluhin, girl? Birong tanong ni bakla sa katabi niya. Si Danica. Wag na muna. Sa kinikilig pa rin ako Ay, etchosera? Nagbiroan at nagkatawanan na lang kami doon. Minsan nakikisali si Kiefer at minsan naman hindi. Bumalik na kami sa office niya at ganoon na rin yung 3. Wala lang naman kaming ginawa dito kundi ang magtrabaho. Papunta sana ako ng HM department na biglang may lumapit sa akin. Ikaw ba si Miss Samantha? Tanong ng isang babae na tinanguan ko naman. May kailangan ka? Ako wala pero yung boss ko meron. Sino bang boss mo? Takang tanong ko na rin.
Malalaman mo kung makikipagkita ka sa kanya mamaya after your work. Don't worry, hindi to kidnap or what na pwede mong isiping hindi maganda. Nakangiti niya lang sabi. Parang gusto kong humindi dahil para akong kinakabahan kung sino man yung boss na sinasabi niya. Magkita kayo sa isang coffee shop malapit dito, yung Heaven's Cafe. Ah, oo, alam ko yun. Kita na lang kayo doon. Ayaw niya pa naman yung nalilate at lalo na hindi na sumusulpot. Aalis na ako. Di na ako nakapagsalita sa kanya at pinanood na lang siyang umalis papalayo sa akin. Hindi ko alam pero parang may kutob ako kung sino yung makikipag-usap sa akin. Para saan naman yun? Talagang nagabala pa siya para lang kausapin ako? Dumiretso na lang ako sa HM department saka mabilis ding bumalik sa office. Pagbalik ko kita ko siya nagsusuot na ng coat. Malamang uwian na eh. Let's go? Aya ni Kiefer. Di naman ako makati ng diretso sa mga mata niya. Tinungo ko ang table at inayos na rin ang mga gamit ko. Huwag mo muna akong ihatid. May pupuntahan lang ako. Saad ko na hindi tumitingin sa mga mata niya. Matapos kong maayos ang lahat, ng gamit ko'y kinuha ko ng bag ko at lumapit sa kanya. Don't worry. After nun uuwi na ako. Malambing kong sabi. Sasama ako. Inilingan ko naman siya. Hindi pwede. Ano ka ba? Don't worry. Ngayon lang naman eh. Pangumbinsi ko pero natiling nakakunot ang noon niya. Saan ka ba talaga pupunta? Basta. Ngayon lang naman, please. Malambing at nakangiti ko nang sabi. Pilit ko ang tinatago ang tunay kong nararamdaman. Sige, parang pilit niyang sabi. Nakangiti siya pero walang bakas ng talagang pumapayag na nga siya. Kailangan lang talaga, okay? Okay, ngiti niyang sabi. Sabay na kaming lumabas ng office niya pero nagkakahiwalay na rin kami ng lalakarin na makababa na kami. Hinintay ko munang dadaan muna ang sasakyan niya sa harap ko bago ako umalis. Nang makita ko ng kotse niya, bumusing na lang siya at nagtuloy-tuloy na. Sinundan ko na lang siya ng tingin. Saka lang ako umalis sa harap ng building niya na hindi ko siya nakita. Nilakad ko na lang ang Heaven's Cafe dahil malapit lang naman yun dito. Habang naglalakad, hindi ko mapigilang hindi mag-isip. Sino ba kasi ang boss ng babaeng yun? Nakarating ako sa Heaven's Cafe at nilibot ang paningin baka sakaling makita ko yung babae kanina. Habang hinahanap siya ng mga mata ko ay may kumalabit sa gilid ko. Hi? Saad ko nang ang kumalabit pala sa akin ay yung babae kanina. Dito tayo. Iginiya niya ako. Kaya pala hindi ko makita dahil may wall sa peso nila. Yun yung boss ko. Yung nakatalikod na yun. Puntahan mo na lang. Aniya at saka tinuro ang babaeng nakatalikod sa peso namin. Salamat. Umalis naman na siya agad kaya bumuntong hininga muna ako bago naglakad palapit sa kanya. Excuse me po? Agaw atensyon ko pero halos lumawa ang mga mata ko na makita ko kung sino sinasabi niyang boss niya. Bakit na naman ba? Have a seat. Nakangiti pa niyang saad. Iniwas ko naman sa kanya ang paningin ko saka umupo sa harapan niya. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy, Samantha. Hindi ako magtatagal. Hindi naman ako nagsalita sa sinabi niya. Kakausapin na naman ba niya ako para sa anak niya? Para layuan? Para laitin ako? Name your price. Pinanood ko lang siya sa ginagawa niya habang may nilalabas na kung anong papel sa bag niya. What? Are you going to stare at me here all day? Taas kilay niyang sabi. May hawak na rin siyang ballpen habang nasa lamesa ang papel na sa tingin ko ay cheque. Hilaw naman ako natawa sa kanya, saka tumingin sa labas. Are you going to pay me to leave your son? Sarkasik ako na rin tanong sa kanya at buong tapong kong sinulubong ang mga tingin niya. Yes, so name your price. Kibit balikat niyang sabit nagsusulat na sa cheque niya. 1 million? 2 million? Tanong pa niya. Ay talaga po ba, Mrs. Bentacourt? Sana all may milyones. Pero sa'yo na yung pera mo, Mrs. Bentacourt. Hindi ko kailangan. Hindi pa naman ako naghihikaw sa buhay. At isa pa, hindi nabibili ang pagmamahal. At lalong hindi mo ako mabibili. Umaasim naman ang mukha ni Mrs. Bentacourt sa sinabi ko. Hindi ko inalis sa kanya mga tinging iyon. Alam kong baka sa pamumukha niyang inis pero pilit niyang kinakalmang sarili. Dapat lang, Mrs. Bentacourt. Dahil kung nanggulo ka pa dito sa labas, ay bilib na ako sa'yo. Name your price, iha. Malumanin niyang sabi pero ramdam ko ang inis niya. Sinabi ko na ho ang dapat kong sabihin. Kung sinabi kong sa'yo na, sa'yo na. Maraming salamat na lang po pero kung pakinakuusapan niyo ako para iwan ko ang anak ninyo, hindi ko ho yun gagawin at lalong hindi ko ho ipagpapalit sa perang anak ninyo. Maayos kong pagpapaliwanag sa kanya. Kita ko kung paano niya pinanggigilan ang hawak niyang ballpen. Pigil niyang inis. So ayaw mo ng pera ko? Sa bagay, kung ako nga naman nasa kalagayan mo, pipiliin ko yung hindi mauubos na pera kaysa nauubos lang. Ayaw mong iwan ng anak ko kasi oras na kinasal kayo mas maraming pera. Okay, fine. 10 million pesos or 20 million pesos.
Take it or leave it. Napangisi ako sa sinabi niya at gumisi rin siya. Talagang handa kang gumasa sa malaki para lang sa anak mo? Para lang iwan ko siya. Sa bagay, bariya nga lang pala sa inyo yan. Leave it. Dahil hindi ako ikaw, Mrs. Bendacourt. Kung ikaw ang papipiliin mo, ang mas malaking pera kaysa taong mahal mo, bes, ibahin mo ko dahil kahit bilyon pa ang ibigay mo sa akin, hindi ko yun tatanggapin. Kung ikaw ang nabibili, ako hindi. Hinampas niya ang lamesa niya. Hindi ako nagpatinag, sinawa niyang yun. Kitang-kita sa mga mata niya ang galit at inis. Alam kong sa amin na rin nakatingin na ibang customers dito pero hindi ko na yun pinansin. Maayos at kalmado ka nakikipag-usap sa kanya. Matigas ka rin. Kung ayaw mo, then don't. Ako hinahamon mo? Taas kilin niyang sabi. Sinayang mong biyayang kusang lumapit sa'yo. Aalis kang iiyak sa buhay ng anak ko nang walang napapala. Masyado kang matigas. Masyado kang ma-pride. Kahit kailan hindi ko bibigay ang basbas sa inyo. Tumayo na si Mrs. Bendacourt at takmang aalis na magsalita ako. Ito lang din po ang sasabihin ko sa inyo, Mrs. Bendacourt. Kahit anong gawin nyo para pagbawalan kami, kahit ubusin mo pa lahat ng pera mo, hindi mo kami mapaghihiwalay. Unless isa na sa amin ng mga sumusuko. Hindi ikaw magiging sentro ng relasyon namin ng anak mo, kundi ang Diyos. Diyos lang ang may alam. Mag-iingat po kayo palagi. Damn you! Malutong niyang mura. Nilitian ko na lang siya bago siya umalis. Nakahinga naman ako na maluwag na makaalis na siya. Hindi na ako sigurado kung anong kaya niyang gawin. Makaalis lang ako sa buhay ng anak niya. Alam kong kinakabahan din ako dahil parang mahirap ang kaharapin namin ni Kiefer kung nagkataon. Bakit ba naman kasi sa lahat ng pwedeng pumigil pa sa relasyon namin ay ang mami niya pa? Kahit naman ganoon ang mami niya, syempre mami niya pa rin yun eh. Paano na kung kasama na palang daddy niya? Ang hirap naman lumabas ako ng coffee shop at umuwi ng bahay na lutang. Kung ano-ano pumapasok sa isip ko. Halos hindi na nga magkasya sa sobrang dami. Si Claudia ang gusto niya dahil ba may kaya sila? At ako naman ay isang basura lamang. Pagmamahalan lang namin ni Kiefer ang mapanghahawakan namin. Hindi na kami sigurado sa parents niya at iba pa niyang mga kamag-anak. Paano na lang pala kung nagsama-sama na lahat ng pamilya niya kasama na pati kamag-anak? Paano kung pagkaisahan si Kiefer para mababagsak ang kumpanya niya? Alam ko namang kaya niya pero yung lahat sila magmamerge para lang pabagsakin si Kiefer? Kawawa naman pala siya dahil wala siyang ginawa kundi ang magmahal lang. Nagmahal lang naman siya. Bakit kailangan pa umabot sa ganun? Ang hirap magdesisyon pero kung magagawa nga nila ni Kiefer, anong klaseng pamilyang meron siya? Wag naman sanang umabot sa iniisip ko. Kiefer's POV. Is mom here? Dire-diretso ako ng sofa at mabilis sa hinanap ng mga mata ko si mom. Bakit kailangan niyang gawin yun? Para saan pa? Oh, hi son. Nandito ka pala, hindi mo naman sinabi, edi sana nagpahanda ako. Akmang hahalik siya sa pisngi ko nang bahagya ko siyang itinulak. Gulat niya naman akong tinignan. Is there something wrong? Inosente niyang tanong. Hilaw ako napatawa sa kanya at seryosong tinignan ng diretso sa mga mata. Ano sa tingin mo mamang nagawa mo? Why? Why did you do that? Gusto kong pigilan tong galit ko pero hindi ko maitago. What are you talking about? Stop lying, ma'am. I know everything. Bakit mo siya kinausap at sinibahang kaya mo siyang bilhin? For what reason, ma'am? Kung hindi ka naging masaya sa buhay mo, wag mo akong idamay. Yun ba? Yun ba ang pinunta mo dito? Para sigawan ako? Kailan ka pa natutong sigawan ng mommy mo, Kiefer? Nang dahil sa babaeng yun, masisirang relasyon nating mag-ina? Hell no! Hindi siya magandang impluwensya sa buhay mo. Look at yourself. Ganyan ba ang gusto niya para sa'yo? Ang kalabanin ng mismong ina mo. Not like that, mom. Bakit kailangan mo pa siyang kausapin at bayaran? Walang nagawang mali sa'yo yung tao. Huwag mo kaming idamay kung naging miserable yung buhay mo. Napatigil ako nang bigla niya akong sampalin ng malakas. Hindi ako agad nakagalaw dahil this is the first time na pinagbuhatan niya ako ng kamay. Hilaw ako napatawa habang sa gilid pa rin ako nakatingin dahil sa sampal niya. I didn't mean that, son. Oh my God, I'm sorry. I'm sorry. Paulit-ulit niyang sabi sa akin. Gusto niya akong hawakan pero hindi niya magawa nang samaan ko siya ng tingin. Hindi ikaw magiging hadlang sa amin, mom. Please, son. I'm begging you. Just leave her para maging maayos na tayong lahat. Please. No, mom. Mahal ko si Samantha at hindi ko siya iiwan. Subukan mo lang. Subukan mo pa siyang lapitan at pakikita mong galit ko. Bakit? Nagsumbong ba? Magaling mang babae? Napakayumos na lang ang mga kamoo ko. Hindi siya nagsumbong at lalong hindi ko babae si Samantha. She is my girlfriend. No. Dahil oras sa kinasal na kay ni Claudia, magiging kabit na lang siya at ang kapal pa ng apog niya kung ipagpapatuloy pa rin niyang pakikipagrelasyon sa'yo. Huminga ako ng malalim. Pilit kinalma ang aking sarili. Siya pa rin naman si mommy.
Bakit niya pa ginawa yun? Alam kong may mali sa action ni Samantha kanina kaya sinundan ko siya. Pagkatapos kong iparke ang sasakyan na hindi niya nakikita at sinundan siya. I saw them at the coffee shop. Hindi ko pa kakasalan si Claudia. That is my final decision, Mom. Tumalikod na ako at hindi na pinansin ang sigaw niya. Umuwi na ako sa bahay at sinundan ng batok sa sofa. Matagal na ako nakabukod sa kanila at hindi na nila problema ang financial sa akin dahil may sarili na akong pera pero kung umasa sila, parang nasa iisang bubong pa kami. Why, Mom? Why are you like that? Hindi na ikaw ang mom na nakilala ko. Bakit parang mas mahalaga na sa iyong kapangyarihan at pagkakaroon ng malaking pera kaysa sa akin? Ang sabi niyo nung bata pa ako, handa kayong gawin lahat. Mapaganda lang buhay ko pero anong nangyari? Bakit parang mas ginagawa ninyo ako miserable ngayon? Gusto ko lang maging masaya at magkaroon ng normal na buhay pero bakit parang pinipigilan niya yun? Hindi ko na siya maintindihan. Ang hirap niya nang intindihin. Mom, what happened to you? Hindi ikaw yan. Hindi ikaw ang mami ko. Oo, ganyan ang ugali mo simula pa lang. Masungit ka pero hindi ganyan kasungit at kasama ng ugali. Lagi mong sinasabi sa akin dati na lahat na mabibigay sa'yo sa akin, ibibigay mo. Gagawin mo ng paraan para maging masaya lang ako pero ano nangyari? Inihiga akong sarili ko at hiniyaang maglayag ang isip ko. Hindi ko alam pero hindi na ako nakaramdam ng gutom kaya hindi na ako kumain pa. Nagising akong nasa may sofa pa rin. Anong oras na ba? Sinipat ko ang wristwatch ko at 6:30 AM na pala. Umakit na ako sa kwarto ko at naligo. Kung sa bawat busong sana ng tubig sa katawan ko ay kasama ng lahat ng problema ko, paalis pero alam kong malabo. Bumaba na ako tahimik na kumain at tahimik ding umalis. Ang aga-aga pero pakiramdam ko ay pagod na ako. Nawala ang dating gana kong pumasok pero dahil alam ko nandyan sa Samantha nagpapalakas ng loob ko, kailangan kong pumasok. Nakarating akong office at dadatan ko siyang sinasabay ng kantang pinapakinggan niya habang naka-headset. Napangiti naman ako. Makita lang kita'y nawawala lahat ng pagod ko. Good morning! Bati ko sa kanya. Napatingin naman siya sa akin at inalis ang headset sa tenga niya. Good morning! Nakangiti niyang bati. Kung kaya naman araw-araw makikita ko, handa ako magtiis. Gagawin ko lahat para sa'yo, sa atin. Nililian ko siya pabalik. Kung siya nga pilit na lumalaban, paano pa kaya akong lalaki? Naalala kong one-man contract namin. Nawala naman bigla yung itikot na palitan ng lungkot. Hindi kaya niya lang ito ginagawa ay dahil doon? Para hindi niya ako masaktan. Ano ba talaga ako sa buhay niya? Okay ka lang ba? Nag-aalala lang tanong ni Samantha sa akin. Yung sa sinabi kong isang buwan, saad ko. Kita ko naman ang pagbabago sa reaksyon niya. Okay ka na ba? Iiwan mo na ba ako? Hindi mo na ba ako kailangan? Malungkot niyang saad kahit na nakangiti siya. Itutuloy pa ba natin yon? Ikaw ang bahala. Kung masaya ka na, bakit hindi? Kung okay ka lang nawala ako ano magagawa ko? Napakunot naman na ako sa mga sinasabi niya. Hindi naman kita iiwan, Samantha. Kung itutuloy pa ba nating pilit kong aalisin ang nararamdaman ko sa'yo? Parang sa kaso ko kasi ngayon ang hirap na Hindi ko na maalis yun. Parang sa araw-araw na nakikita kita, lumalalim yung nararamdaman ko para sa'yo. Para kang bubblegum sa buhok na hindi maalis. Sa sinabi kong yon, biglang nagbagong facial expression niya. Sad into happy. Akala ko iiwan mo na ako. Akala ko hindi mo ko kailangan. Akala ko hinawakan ko ang labi niya ng hintuturo. Nandaliri. Para humintiyo siya sa pagsalita. Hindi ko gagawin yon. I always need you, Samantha, in my life. Seryoso at mula sa puso kong sinabi. May nangyari ba? Wala naman. Pagod lang ako pero naalis din lahat ng pagod ko na makita kita. Napangiti naman siya sa sinabi ko. Talaga? Pilit niyang itinatago ang kilig na nararamdaman niya. Oo naman. Makita mo lang ako wala ka ng pagod? Nakingiti niyang tanong na tinanong ko naman. Ikaw ang lakas ko Nagulat naman ako nang bigla niya akong yakapin. Kapag ba niyakap kita, mawawala lahat ng iniisip mo? Kapag ba niyakap kita, mawawala lahat ng pagod mo? Halos hindi na ako makagalaw sa kinatatayuan ko dahil hindi ko alam ang gagawin at sasabihin sa kanya. I like this feeling para siyang lugar na maaliwalas. Makakapag-isip ka ng maayos. Para kang kapag nandyan sa Samantha, palaging kahit anong gulo, kahit anong problema ay kaya kong lutusan. Kumalasi sa pagkakayakap sa akin. Tinignan ako ng diretso sa mga mata. Ayos ka lang? Tinitigan ko siya sa mga mata niya at ganoon din siya. Hindi ko na napigil ang pansarili ko at mahigpit ko siyang niyakap. Mas matangkad ako na ilang inches sa kanya kaya kailangan ko pang iyo ko ang sarili ko para mayakap ko siya. May nangyari, tama ba? Hinaplos niya ang bato ko hanggang sa ulo na siya naging dahilan para mas lalong tumulong luhang kanina ko pang pinipigilan. Hindi na siya nagtanong pa at hinayaan akong yumakap na mahigpit sa kanya.
Mahal na mahal kita, Samantha, at hindi ako papayag sa mga taong pili tayong pinaghihiwalay. Samantha's POV. Alam kong may nangyari at ayaw niya lang sabihin sa akin. Nanatili siya nakayakap sa akin at alam kong umiiyak siya. Hindi ko man dinig ang paghikbi niya, ramdam ko naman sa katawan niya. Hinigaan ko siya hanggang sa maubos ang luha niya. Kumalas siya sa pagkakayakap sa akin at kumiting parang walang nangyari. Wala na ring bakas ng luha sa mukha niya. You feel better? Tanong ko. Yeah, thank you. Ngilitian ko na lamang siya. Nagtrabaho naman na kaming dalawa. Maya-may alis din siya dahil may pupuntahan siya. Palabas na ako ng office nang biglang tumunog ang cellphone ko. Napangiti naman ako nang siyang tumatawag. Grabe naman to. Wala pang 2 oras na nasa meeting niya ay natawag na agad. Yes, hello? Kamusta ka dyan? Natawa naman ako sa tanong ni Kiefer. Grabe ka ha, mismo ko agad? Pigil kilig kong tanong. Yeah. Kagat labi ako naglalakad. Ayokong tumili dito, baka isipin pa rin na mababaliw na ako. Sige na, Kief, kumain ka na dyan. Kakain na rin ako. Wala ka na sa office? Yeah, wala na ako sa office. Papunta na akong cafeteria. Kita na lang tayo mamaya. Okay, I love you. Ibinaba ako ng phone ko at masaya nakatitig doon hanggang sa maibulsa ko na. Akalain mo nga naman. Nagulat ako sa nagsalita sa likod ko. Kahit naman hindi ko nalingunin, boses palang kilala ko na. Hindi ako umimik at maya-maya pa'y nasa harapan ko na siya. Napatas naman ako ng kilay ko dahil ngingisi-ngisi siya. May Kief na nga, inaangkin mo pa rin si Kiefer? Hindi ko naman akalaing higad ka pala. Hindi ko siya inimikan. Baka lintayon, hindi higad. Che, iisa lang yun. Sigaw niya. Okay, ikaw bahala. Makakarating to kay Kiefer. Ang ano na naman ba? Walang gana akong tanong sa kanya. Na may Kief ka na. Napangisi naman ako sa kanya at iiling-iling. Go ahead. Kibit balikat kong sabi sa kasilalampasan. Masyado kang hayok sa lalaki. Kababae mong tao. Habol pa niya pero hindi ko pinansin. Akala mo naman may lalaki ako bukod kay Kiefer? Hello, si Kief at Kiefer iisa, tungik. Gandang kinulang sa utak. Eh di magsumbong ka? Sino bang mapapahiya sa atin kapag ginawa mo yun? Binilisan ko ang paglalakad ko at nagtungo sa cafeteria. Bahala ka dyan. O, pangiti-ngiti ka dyan. Nakangiti taas kayo ng tanong ni Leticia. Wala lang. Umupo na ako sa dati kong pwesto. Pinapakilig ka na naman ba ng boss natin? O sisa pa niya? Hindi naman sa ganun. Tinignan pa ba ako na nakakaloko? Tinawanan ko lang naman siya. Nakain na kaming 4 nang biglang marinig namin ang boses ni Claudia. Trust me, Kiefer. I heard her. May kausap siyang lalaki kanina habang wala ka. Ano na naman bang sinusumbong ng babaeng yan? Tanong ni bakla habang nakatingin din kila Kiefer at Claudia na sabay na naglalakad. Salubong na salubong ng kilay ni Kiefer habang walang interesado na kikinig kay Claudia. Parang timang. Please, believe me. Humarang si Claudia sa dinaraan ni Sir Kiefer. Ano ba yun? Walang emosyong tanong ni Kiefer habang nakatingin kay Claudia. Merong lalaki si Samantha. Bukod sa'yo. Aniya. What? Is she crazy? Tanong ni Aldrin. Ano bang sinasabi niya? Hindi ko sila pinansin at nakatingin lang ako sa kanilang dalawa. Seriously, Claudia? At ano naman ang ebidensya mo para patunayan yun? Kunot noon niyang tanong. Narinig ko nga. Sigurado ka bang meron talaga? Please stop this, Claudia. Pero totoong sinasabi ko. Kief pa nga narinig kong pangalan ng kausap niya kanina eh. Tingnan mo nga yung babaeng pinipili mo, hindi mo naman kontento. Tinignan pa ako ni Claudia. Nginisian ko lang naman siya. Kief and Kiefer, iisa. At ako yun. Turo pa ni Kiefer sa sarili niya. So stop this nonsense talk. Dagdag pa niya. Ganyan ka na ba kabulag sa kanya? Habol niya kay Kiefer. Sige, inisin mo. I am telling the truth, Claudia. I am Kief. Ha! At talagang mas gano'n sa mapambigyan ka ng pangalan kaysa tawagin ka sa pangalan binigay sa'yo ng mami mo? Ang liit ng problema, pinapalaki mo. Can you please stop? O gusto mo ipatawag ko pang security dito? Malamig niyang sabi na kinagitla pa ng bahagya ni Claudia. Ayan kasi, ang kulit. Bahala ka nga sa buhay mo. Lakas loob niyang sabi kahit nahalata naman sa kanya ang takot. Ayan tuloy, napahiya sa sarili niyang gulo. Dinig kong sambit ni Aldrin. Hi! Hinitian ko si Kiefer, tumupo naman siya sa tabi ko. Musta? Tukoy ko sa meeting niya. Ayun, okay lang naman. Kumain ka na? Tanong ko habang nasubo ng pagkain. Hindi pa eh, sasabay kasi ako sa'yo. Talaga naman, oo. Sweetness overload na here. Wika ni bakla. Hindi ko carry mga te, Diyos ko.
Nginitian lang namin si bakla at sabay-sabay na kaming kumain. May nangyari na naman ba sa inyo ni Claudia dito kanina? Tanong niya habang naglalakad kami pabalik ng office. Wala naman. Kausap kita kanina nandun pala siya sa likod ko. Kaya ayun, akala niya hindi ikaw yung kausap ko. Hindi ko na lang siya pinansin. Ah, I see. Kiefer's POV. Nawawala ang kanina ko pang iniisip habang nakatingin kay Samantha. Napapangiti na lang ako dahil alam niya talagang dapat gawin. Hindi siya yung babaeng aabusuhin ka. Kung alam niyang oras ang trabaho, oras ang trabaho. Kung kailangan ko siya bilang girlfriend ko, nandun siya. Pero sa mga iniisip ko ngayon, ayokong malaman niya. Napasandal lang ako sa swivel chair ko at bumuntong hininga. Dad is going home. Napahilamos na lang ako sa mukha ko dahil dun. Hindi niya naman ako pinagbabawalan pero kung si Mommy nang kumuusap sa kanya, wala rin siya magagawa. Damn it! Tahimik ako nagda-drive at inihahatid ko si Samantha sa kanila. Pansin ko ang pabalik-balik na tingin niya sa akin. Hindi naman ako nagpahalatang napapansin ko iyon. Kunwari akong nakatutok sa harap ko. Ayos ka lang ba? Parang kanina ka pang tahimik eh. Tinignan ko siya at ganitian. May iniisip lang ako. Tungkol ba yan sa meeting nyo kanina? Ha? Oo. Parang gulat ko pang sabi. Okay lang yan. Maayos mo rin yan. Ikaw pa ba? Pagpapalakas si Samantha sa loob ko. Hinawakan ko siya sa magkabilang pisngi niya at hinalikan siya sa noo. Ingat ka. Saan niya at bumaba na siya sa kotse ko. Kinawayan ko na lang siya at umalis na. Mabilis kong pinatakbo ang kotse ko at umuwi ng bahay. Gaya nga na inaasahan ko, nandito na si Dad. Dad! Usal ko na makita ko siya sa sofa. How are you, son? Nakangiti niyang tanong. I'm good. How about you, Dad? Umupo na ako sa sofa kaharap niya. Same, son. So, what's new? Dad. Mahina akong usal na alam kung may gusto siyang sabihin. I'm sorry, son. I did my best but your mom is like a stone. Matigas. Hindi ako sumagot at sandaling namutawi ang katahimikan sa pagitan namin. Anong gusto niyang gawin ko? Sumunod ako sa kanya. Sa kanila? No way. Just follow what your mom wants. No, Dad. I will never do that. Wala ka na magagawa. Kung yun ang gusto ng mommy mo para sa kakabuti mo, bakit hindi? Sigaw niya na rin sa akin. I can't believe it, Dad. Hanggang ngayon pa rin ba si mommy mo susunod sa'yo? Dad, please. Hindi ka na bata. Hindi na rin ako bata para kontrolin pa niya. Hindi ko na mapigilang hindi rin sumigaw sa kanya. I like Dad more than Mom. Kiefer, just listen to your mom. Alam kong ginagawa niya rin to para sa kabutihan mo. What? Can you hear yourself, Dad? For my own good? Seriously? Please. I love Samantha and I don't like Claudia. No, Kiefer. You don't like Samantha. I know how much you love Natasha. Huwag mong isasali si Natasha sa usapan natin, Dad. Natasha is gone and she's always in your heart, dear. Hindi ko alam kung bakit pati si Natasha ay nasama sa usapan naming dalawa. What if she is still alive? That's impossible, Dad. Huwag na natin siyang pag-usapan pa. Isa lang masasabi ko sa'yo, anak. You need to be engaged with Claudia or else, hindi mo magugustuhan ng mangyayari. Kumunot ang noo ko sa sinabi ni Dad. What do you mean? You know your mom, Kiefer. Hindi natin alam ang kaya niyang gawin. Then please do something, Dad. Please, please. I'm begging you. Kung sinabi kong makikinig ka sa kanya, makikinig ka. Makinig ka na lang sa akin nang wala na masaktan pa, nang wala nang madamay pa. We have a dinner with the family of Claudia the next day. Pupunta ka. Huwag nang matigas ang ulo. Ano ang gagawin ni Kiefer? Ngayong maging ang dad niya ay hadlang na rin sa relasyon nila ni Samantha. Si Natasha, buhay pa kaya talagang dalaga? Ano kaya ang mangyayari sa dinner na magaganap kasama ang pamilya ni Claudia? Yan ang ating aalamin sa susunod na kabanata.